Good morning no sa inyo. Hindi ko na hintayin mag alas 2 no. Kasi maaga pa kami bukas, meron pa kaming flight no. Etong video na to, gawin ko lang siyang maiksi no. So sa mga hindi nakakaalam, recently no, meron ako mga posts regarding Born to Win, tama ba? So eto, yun nga yo. Ang dami kong post tapos against them. And then ayun, may mga nag-comments, may mga nag-PM, and then exchange of words, and then blah blah blah. So sabi ko, sige, para mabilis na lang, no, papost na lang ako ng FX book, no, just to make this the long story short. Papost na lang ako ng FX book, and then I will shut up, no. So ito yung post ko, sabi ko, papost ng FX book ng coach nyo dito sa comments, no? Sabi ko nga sa comments I will delete my previous post. Okay? So yun yung condition ko. I will apologize mismo, and baka ako pa mag-promote sa inyo. So simple, just walk the talk. So good enough, no? Na nag-send naman sila ng FX book. Mamaya i-share ko sa inyo, no? So naka-chat ko sino nga yung founder nila? Kalimutan ko. Ferdy. Basta yung lalaki. Tapos naka-chat ko rin yung country manager, no, na siya yung nag-send ng FX book. So eto yung FX book na send nila. Yung nung kausap ko si Ferdy, sabi ko, just give me your best my FX book and I will give you my best my FX book. No, let's not waste time. So sabi niya, pinasend niya na yung isang account, no, one of his book, sabi niya. So ibig sabihin marami silang FX book, no. So I don't know kung totoo or hindi, basta yun yung sabi niya. So okay, again, I'm a man of my word, no. I am sincerely I'm sorry sa lahat ng nasagasaan ko, sa mga members na na-offend, no? Marami pa lang members to, no? Sa mga members na na-offend, pasensya na kayo kung na-offend kayo doon sa mga post ko, okay? And then ayun, let's promote, no? Promote ko kayo kasi yun yung promise ko I will apologize and then I will promote you. So simple, di ba? So sabi ko nga, kung talagang deserve ng credit ng isang tao, hindi ako madamot. Ibibigay ko yung credit, no. Matutulungan ko pa kayo kung talagang deserve nyo. So, let's decide, no, kung okay ba, no, sa inyo yung FX book nila, no. Pero para sa akin, okay naman. Kasi ang concern ko lang naman dito, sa totoo lang, is kung may FX book or wala, no. Yun lang naman ang post ko kasi, just give me FX book. Hindi ko na dinetail, hindi ko na sinabi ko dun sa PM kay Ferdy. Ito, try ko na lang dito ilagay yung conversation namin. Na just give me your best my FX book. Pero dito sa post kasi hindi ko nasabi na best So I don't know, kung baka nagkaroon sila ng miscommunication. So ito yung sinend nila. Saan ba yun? Ito. So yung FX book nakapangalan sa, I think this asawa niya to, no. So nung una tinanong ko kanino to. So then I realized asawa niya. So okay lang din naman kasi kahit ako ginagawa ko rin to May mga accounts ako na under sa name ng wife ko. So this is just fine. Okay to. Approved to. Okay, so ito yung sinend nila. Naka 1:100 yung leverage, kaya maintindihan nyo, malaki yung capital sizing. Kasi mahirap mag-trade kung 1:100 yung leverage mo, tapos maliit lang yung capital size. So ano yan, plus points yan. Alam nila kung paano gamitin yung leverage, no. So real account to, and then kung mapapansin nyo, screenshot to sa my cellphone. So malabong may inspect element, no. So yung sa mga hindi nakakalam, yung inspect element, yan yung na-edit yung HTML, no, tapos i-screenshot na lang. So dito, dahil cellphone to na screenshot, medyo
ang probability nito legit to, no? Mas maganda sana kung link yung nasend, no, or video man lang, no? Video parang katulad nito. Ito video to. So pag ni-reload mo to, reload. Yan. So kung ano yung nakikita nyo dito, yan talaga yon. So yung sinasabi kong inspect element, madalas na ginagawa ng ng mga ibang hype sa social media, ginagawa nila, ini-edit nila to. I-right click mo lang siya dyan. So ito yung inspect element, no, maraming gumagawa niyan. Tapos dito, so pag pinalitan mo to ng value, let's say positive 99,000 blah blah blah. Tapos enter mo lang. Yan. So magre-reflect na siya doon. Yan, magre-reflect na siya diyan. Lagyan natin ng percentage. Yan. Tapos i-close mo lang to. So ito yung madalas na ginagawa ng ibang hype, no? Mga modus to ng mga scammer international, no, mga Nigerian. May mga Pilipino rin na natututo na nito, no. Pero kung marunong ka mag-identify ng mga values, no, ng mathematics, magigets mo na hindi siya nagme-make sense, no. So yan yung inspect element. So malalaman mo na hindi siya inspect element pagka ni-reload mo, babalik yan sa original. Yan. Okay? Kaya masyadong mahirap na ngayon sa social media yung mga port snap, no? Mahirap na yung mga screenshot kasi may mga ganyang diskarte, no? Lalo na kung meron pang magaling mag-Photoshop. So mahirap talaga kasi masyado nang high-tech yung generation natin ngayon, no? So ito, balikan natin to. Ito yung FX book nila, nasa cellphone siya, halata namang cellphone. So hindi ko alam kung merong inspect element sa cellphone, pero pagkakaalam ko talaga walang, unless hindi ako updated sa mga application, no? Pero looking at this, so $200,000 yung deposits nila, and then absolute gain 17%, no? I-compute natin, calculator. So para at least, no, yung promotion natin at least legit talaga. Okay? So, kumita siya ng 34,145.81 divide 200,000. So, dapat lalabas 17.07%. $200. So, 17 times 100. So, tama. Tama yung absolute gain niya. Yan, 17.07%. Okay? So, check. Ayos to. Ang medyo na-confuse lang siguro ako dito is yung gain, yung negative 26%. Diyan ako na-confuse. Kasi wala naman siyang withdrawals. Tapos yung balance tsaka equity niya, nandun pa rin. Normally, nagne-negative yan pagka nagde-drain ka ng balance equity. Parang katulad nito, saan ba yun? Ito yung pinost ko kasi kanina ba yun? Kahapon. Ito yung pinost ko, merong nag-comment, ayan. Ito yung sa kanya naman. So yung account niya, ayan, cellphone din to, screenshot. So makikita nyo, absolute gain niya positive, 102%, no? Wag nyo nang pansinin yung drawdown kasi it's not about drawdown ngayon. Ang point ko lang is, yung absolute is positive, yung gain is negative kasi nag-drain siya ng balance tsaka equity. So normally doon siya nagkakaroon ng negative. So dito, yun yung medyo na-confuse ako. So yung hindi ko alam, no. Siguro mas maganda kung may link, no, or kahit video recorded na lang. At least para lang no, ma-clear lang yung confusion. Pero again, iisa lang naman yung inihingi ko, FX book, no. Regardless kung ano man yan, 69% yung drawdown, so medyo malaki. So ilan yung 69% ng 200%? Malaki pala yung drawdown nito. So 0.69 times, actually malaki rin naman yung drawdown ko, 69% times 200%. 138. So nag-floating siya ng negative 138%. Nako, believe ako. Ball of steals tong mga to kasi
kinaya nila yung negative. Ako atakin ako sa puso nun. No? Hindi ko kaya to. Amazing. Believe ako. Ball of steels. No? Kinaya nila yung negative 138 na floating. 69% Tama. 69%. 0.69 times 200. 138%. Oo nga. Ang laki ng floating. So ako, 89% naman din yung yung floating ko. Mapapansin nyo dito sa sa FX book na pinapakita ko. 89%, 0.60, no? Malaki rin 'yan. Kaya lang kasi in ratio sa deposits sa $30, parang understandable naman kasi 'di ba pag nag-open ka ng trade, isang trade pa lang, ang margin loss ko kaagad is nasa 9%, no? Yan. Pero kung titingnan nyo, yung drawdown na yan, nangyari lang yan nung during na maliit pa yung kapital. Yan. After na lumaki na yung kapital, wala na. Kontrolado na. Kasi maliit lang naman kasi yung kapital. So, hopefully, naintindihan nyo. Ayan. So, refresh ulit natin para just to make sure na hindi siya inspect element. Ayan. Actually, negative ako ngayon. Meron akong isang trade negative. Umabot na to ng 6.3 nung last week. Ngayon, bumagsak. Olats, kahit nung Lunes, Martes, olats na yung mga wag squad. Olats na. Sabi ko nga, pagka panalo kayo Lunes, Martes, baka pagalitan ko pa kayo kasi isa lang yung signal natin, talo rin ako. So, yun yung reality, no? Pagka olats ako, dapat olats din kayo kasi isa lang yung signal natin. Pagka panalo ako, expected dapat panalo kayo kung susundin yung rules, no? Anyway, balik tayo dito. So, yun, nasagot na yung tanong natin kung legit ba na profitable trader yung founder ng Born to Win. So, with absolute gain of 17%, nako, hindi mo mapupulot yan. $34,000, saan mo pupulutin yan? Di ba? So, it's approved, it's legit, no? Kumikita sila, no? Although medyo malaking drawdown, pero at least, ang concern lang naman natin dito is kung legit ba or hindi. So, definitely, they are profitable with 34,000, 17% absolute gain. Yung gain lang talaga, dito lang ang question mark ko. So hopefully merong video na ma-send, no? Katulad nung ginagawa ko. Video tsaka i-reload lang, no? Hindi ko maintindihan bakit nag-negative, hindi naman sila nag-drain ng account, no? Anyway, so yun lang siguro, no? Again, I am sorry sa everyone na apektado for the recent events, no? And hopefully, actually naalala ko, share ko na lang din sa inyo, no? Etong ganitong scenario, naalala ko kasi yung reconciliation video ko sa Izanagi, no? Nagkaayos na kami, reconciliation. Una nagbangayan kami, tapos nung pinuntahan ko mismo, nagkaayos kami. So gumawa ako ng reconciliation video, nagbigay ako ng truce, no? And then for the past 2 weeks, hindi ko talaga sila pinapakailaman, hindi ko sila tinitira, kasi nga nire-respect ko yung truce, eh. So, and then eventually, nagkaroon ng events na nabaligtad yung situation. So, ngayon, kaya ganun ang nangyari, no? Inando ko yung truce, no? Kaya, tinira ko na sila ng tinira, no? Actually, galing lang din sa kanila yung yung binabalik ko lang din sa kanila, yung mga sinasabi nila. Anyway, this video is not about them, no? And hopefully dito sa Born to Win, kausap ko yung lalaki, si Ferdy. Mukhang cool naman siya. I think parehas ng ng aura kay Lloyd. I don't know, parang makakapalagayan ko rin, no? Sana. Madaling kausap, walang arte, no? Ano ba? Siguro lang, ang pwede ko lang makritics, hopefully naman, no? Public figure kayo, no? Hopefully, open kayo for criticism. Siguro sa atin, na influencer or gumagawa ng content, dapat open tayo sa
sa critics siguro, no? Hindi tayo takot sa critics. Kasi kahit ako, aminado ako, may critics talaga ako. Lagi ko nga sinasabi sa ibang video ko na kung gagawin nyo yung due diligence nyo, meron kayong mga makikita dyan ng mga negative comments sa akin, no? Pag tinignan nyo na lang yung, yung reviews ko, halimbawa, dito, no? So, meron akong reviews dito. Merong isang tao doon na negative talaga yung comment sa akin. Saan ba yun? Saan makikita yung... ito, reviews. Ano to? Ano yan? Scammer yan. Ito... Hindi, maganda naman yung sinasabi niyan. Ito. So, the way nyo titingnan yung reviews is tingnan nyo yung profile kung legit, no? So, pwede nyo i-check nyan isa-isa kung legit, no? Kasi baka mamaya... ito applicable to sa lahat, hindi lang to sa akin, no? Applicable to sa lahat. Pag tinignan niyo yung reviews, tingnan niyo kung troll ba yung account. Baka mamaya mga paid reviews lang yan, no? Kung legit naman, at least mabuti. Meron ako ditong isa eh. Si Jubito ba yun? Jubito? Ito okay naman to. Ito okay naman. Ito okay naman. Ito okay naman. Ito okay naman. Okay naman. Okay din. Okay din. Okay din. Okay din. Okay din. Asan ba yun? Alam ko meron dito eh. Paano nawala? Merong isang WAG squad na medyo may edad na siya. Ang naging problema kasi, out of frustration siguro, nag-rant siya sa GC ng out of nowhere. So hindi niya man lang ako kinausap personal. So nag-rant siya. So ang ginawa ko, kinik ko siya. Ayoko ng toxic eh. So kinik ko siya. Ngayon, nag-post siya ng bad review. So hindi ko alam bakit nawala eh. Gusto ko sana ipakita sa inyo. Try kong hanapin, i-post ko dito. Meron akong bad reviews. No, actually dalawa silang nakikita kong solid talaga na bad review sa akin. Etong kay Jubito, tsaka yung sa isang basher ko na nag-post sa Red Edit. Merong comment sa akin doon, Red Edit. Tapos, pero yun, alam ko kung sino yun. Meron kasing isang gusto niyang pumasok sa WAG Squad, kaya lang, hindi ko siya naipapasok kasi during that time, laging walang slot. Tapos, meron siyang in-offer na, meron siyang mga ipapasok na tao, no, mag-i-enroll. Pero ang gusto niya, mangumisyon. Kukumisyonan niya yung mga tao. So, sabi ko, bro, to be honest, dahil one-on-one ako, limited lagi yung slot. No? So, hindi ko ma-accommodate yung ganyan. So, siguro na-offend siya dahil hindi siya kumita doon. Ayun, nag-rant na rin siya. So, kung ano-ano na rin yung, yung pinagsasabi niya. Anyway, saan na yun? Gusto kong makita yun. Try kong hanapin, tapos try kong ilagay dito. Pero ang point ko lang, kinik ko siya sa GC kasi nga, nag-grant na siya, no? I'm still hoping na mag-message siya, magkaayos kami. Medyo may edad na, kaya ayokong patulan eh. Pero, although ganun yung nangyari sa amin, kung titingnan nyo, ito yung Telegram ko, ilalabas ko. Active pa rin yan, ginagamit niya pa rin yung system. Ayan o, last seen 53 minutes ago. Andyan pa rin siya. Kasi binayaran niya yung course, binayaran niya yung signals. GC lang yung tinanggal ko sa kanya kasi toxic yung pagkakatirada niya sa akin dun eh. Out of frustration siguro, nakapagsalita siya ng masama, no? Yun. Kaya simple lang ako, ayoko ng toxic, ayoko ng stress. So eto, may access pa rin siya. Nire-respeto ko pa rin na may access pa rin siya dyan kasi syempre ang goal naman natin is maging profitable lang lahat, no. Masyadong malaki yung forex para ipagdamot, no. Yun nga, yun sinasabi ko. So andito pa rin, meron pa rin siyang access. Wala lang kaming constant communication kasi nga nagkasamaan ng loob. Pero ang point ko lang, meron akong negative reviews. Yan, galing mismo sa kanya, no. Meron akong negative reviews. So yun yung sinasabi ko na as influencer, siguro maging open tayo kung meron tayong mga negative reviews, no? Kasi I think mas makakatulong yan sa atin para mas maging better tayo na nag-guide sa mga tao, no? So
natuto din ako doon sa ginawa niya, no? Siguro mas kailangan ko pang ibigay yung best ko sa one-on-one, no? Kulang pa yung one-on-one, no? Pero sabi nga, laging ganun. Merong nauuna, merong nahuli. Baka huli lang talaga siya, no? Ayun ako. Anyway, ano pa itong nandito? Yun lang siguro. Yun lang siguro guys, no? Quick video lang. Yun lang talaga. Apologize and then promote them. Na-promote ko na ba sila? So, promote ko. I-remind ko lang. Sa mga gustong mag-take ng course nila, no, kung okay sa inyo yung ganitong performance, pwede kayong mag-inquire sa kanila. Meron silang mga promotional ads, no? Makikita nyo naman yan. Lumalabas yan sa Pilipinas. Tapos, message nyo lang. I think, basta ano lang, gawin nyo lang yung diligence nyo. No? Kasi pera nyo yan. Kayo yung mag-decide. Okay? So, I think that's about it. Ano pa ba? Ano pa ba yung sinabi ko dito? Delete ko na rin naman yung previous post. So, sabi ko nga, I'm a man of my word. I apologize. So, sorry na ako. Sorry ulit. No? Hopefully, itong truce natin will last. No? And ako pa mag-promote sa inyo. So, na-promote ko na rin naman sila. So, pwede nyo i-try. Hindi ko alam yung details ng package nila, ng course nila. Pero parang meron silang free webinar and then doon nila ina-explain kung ano yung ino-offer nila. Okay, that's it. Ano pa ba? Siguro yun lang, guys, no? Yung isang promise ko dito, meron akong post dito. Iniisa-isa ko na lang, no? Para isang edit lang. Meron akong post dito. Hindi yan. Eto. Try kong gawan to ng sa next video ko, no? Yung sabi ko gagawan ko ng ng video recording, no. So ngayon kasi 12:30 na, maaga pa yung lakad namin bukas. So yun lang guys, no. Bawi ako sa next video and then hopefully maganda yung linggo nyo lahat, no. Kasi ulats kami. Nabawasan yung nabawasan yung kinita ko. Olats yung yung scoring. Monday, Tuesday, olats. Olats. So bawi tayo, no. Hopefully makabawi tayo bago sara yung market this week, no. And then kung hindi man, edi bawi na lang ulit next week, no. Yan lang guys. I wish you all the best. Ingat po kayo and God bless po everyone. Bye-bye.